solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Tayo pong lahat ay sumabay sa pambungad na awit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng satinangka. Magsiawit kayo at siya'y pagdangan, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-30 linggo sa karaniwang panahon at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nalulundaria. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga ususero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan, wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Aking kalakasan, iniibig kita tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag,
Sa mga kaaway, ako yung iligtas. Aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilay tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Lagi po nating ina-announce na ang misa nating alas 7, Lunes hanggang Linggo, ay naka-live sa ating 95.9 Spirit FM, ang Radyo Totoo dito sa Batangas. At ating kinukumusta ang mga nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng ating radyo. Ang marami po sa inyo ay nabigyan kanina ng mga sobre ng mga seminarista. Sila po ay ating mga seminarista dito sa atin sa Lipa, sa ating Seminaryo Mayor sa Lipa, sa Marawoy. Sila po ay naririto para humingi ng tulong sa mga pangangailangan ng seminaryo. Yung inyo pong mga sobre ay pwedeng ihulog ninyo sa buslo mamaya o kaya ay ibigay ninyo sa kanila sa bandang likuran pagkatapos ng misa. Mga minamahal, ngayon po ay ika-30 linggo sa karaniwang panahon at ang mga pagbasa ay umiikot sa iisang katotohanan, ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang salita na gamit pero hindi natin lubusang nauunawaan. Maraming mga tao ang nahuhumaling sa salitang pag-ibig, subalit hindi naman totoong naiisa buhay. Lalo na ang ating mga kabataan ngayon at ang ating social media, kapag pinag-usapan ng pag-ibig, kinikilig. Kahit hindi nauunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig. At kung ang inyong pagkaunawa ng pag-ibig ay ang pakikitungo at pag-ibig lamang ng lalaki sa babae, abay napakalimitado po ng inyong kaisipan sa pag-ibig. Paano naman kaming mga walang asawa? Paano ang pag-ibig sa amin? Paano ang mga matatandang dalaga? Paano yung mga madring yan na walang asawa? Kung ang pag-ibig ay mananatiling ang pag-ibig lamang ng lalaki sa babae, abay paano yung iba na walang katuwang sa buhay? Kaya nga po ang pag-ibig na pinag-uusapan natin ngayon ay napakalawak. At magandang tanong sa atin, saan ka na dinala ng iyong pag-ibig? O anong kaya mo pang gawin sa ngalan ng pag-ibig? Sapagkat kung ang lahat ng ito na nangyayari sa atin ay hindi dahil sa ngalan ng pag-ibig, maniwala kayo sa akin, walang saysay ang lahat ng ito. At yun ang ating palalalimin sa ating pagninilay ngayong linggong ito. Sapagkat ang mga pagbasa sa aklat ng Exodo, sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, at sa mabuting balita, lahat tungkol sa pag-ibig. Ang ikalawang pagbasa ay pag-ibig sa banal na kasulatan, pag-ibig sa Diyos. Ang unang pagbasa ay pag-ibig sa kapwa. At ito'y pinagsama sa mabuting balita ngayon. Ang pinakamahalagang bahagi ng kautusan, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Mga minamahal, napakadali pong sabihin, mahal ko ang Diyos. Yun ang isang pinakamadaling sabihin pagdating sa pag-ibig. Panginoon, mahal kita. Kayo ba'y nagkita na ng dinadasalan yung krus sa inyo na sumagot sa inyo, para namang hindi? Wala. Kapag sinabi mo sa Diyos na, Panginoon, mahal kita, kaya ako nasimba. Panginoon, mahal kita, kaya ako nagdadasal. Panginoon, mahal kita, kaya ako nagbibigay sa simbahan.
Sumagot na ba sa inyo ang Diyos na para namang hindi totoo? Walang ganoon. Ang Diyos ay mananatiling laging nagmamahal lamang sa iyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pero ang pag-ibig na yun sa Diyos ay kakalahati ng katotohanan ng pag-ibig. Sapagkat madaling sabihin, Panginoon, mahal kita, ang Diyos na hindi mo nakikita, samantalang ang Diyos na namubuhay sa mga taong nakikita mo ay napakahirap mong mahalin. Kaya sinungaling ka kapag sinabi mong, Panginoon, mahal kita, habang galit ka sa iyong kapatid. Hindi iyon totoong pagmamahal. Sinungaling ka kapag sinabi mong, Panginoon, mahal kita kaya ako sumisimba. Tapos pag uwi mo sa iyo, naninira ka pa rin ng iyong kapitbahay. Panginoon, mahal kita. Tapos taray na taray mo pa rin. Yan yung mga walang kwentang pagmamahal. At kahit kailan, hindi magkakaroon ng biyaya ang pagmamahal na iyan. Bakit? Yan ay kakalahating mukha ng pagmamahal. Ang katotohanan ng pagmamahal, yung sinabi mo sa Diyos na mahal kita at ipinakita mo sa mga taong nakikita mo ang pagmamahal na iyon. Yun ang tunay na pagmamahal. Eleksyon bukas. Huwag kayo maniniwala sa inyong mga kapitan. Tutulungan ko kayo. Ako'y laging nasimba, ako inyong iboto. Hindi lahat ng nasimbang kapitan ay mabait na kapitan. At hindi lahat ng mabait na konsehal ay mapagmahal na konsehal. Ang pipiliin ninyo, yung mapagmahal. Huwag kayong pipili ng mabait. Dahil hindi lahat ng mabait, hindi lahat ng nagsasakripisyo, mapagmahal. Pero lahat ng nagmamahal, handang magsakripisyo. Lahat ng nagmamahal, handang maglingkod. Lahat ng nagmamahal, handang magpakabait. Yun ang kapangyarihan ng pagmamahal. At 3 bagay tungkol sa pagmamahal para mapalalim natin. Ang pagmamahal upang maging tunay, dapat ito'y malaya, dapat ito'y bukas, at dapat ito'y para sa lahat. Malaya, yung hindi napipilitan, yung dapat ginugusto mo, dapat pinipili mo. Alam niyo ang patunay kung kailan ang pag-ibig ay hindi totoo? Kapag ikay takot, kapag ikay nahihiya. Yung iniibig mo lamang dahil ikay natatakot, hindi yung tunay na pag-ibig. Hindi malayang pag-ibig ang may takot at may kahihiyan sa pagpapakita ng pag-ibig. Dapat ito'y ginugusto. Tingnan nyo kayong mga magulang. Hindi nyo ba alam na kayo expert dito? Napakalaya ng pag-ibig ng mga magulang. Yung pag-ibig na kahit ng inyong mga anak ay nagkamali, kahit ang inyong mga anak ay maagang nag-asawa, hindi nakatapos, oo, magagalit ka. 1, 2, 3 linggo, 9 na buwan. Pero pagdating ng iyong apo, tinimot mahal mo rin ang iyong anak. Alam niyo kung anong tawag doon? Malayang pag-ibig. Yung kahit magpaka ano-ano ang inyong anak, bakit pipilitin mong mahalin? Yun ang tunay na pag-ibig. Malaya, hindi nahihiya, hindi napipilitan. Ikalawa, ang pag-ibig hindi lamang malaya, ito dapat ay bukas. Dapat kayang tanggapin ang mga nangyayari. Dapat handang magtiis. Naririto ang pag-ibig ng mga taong namumuhay ng mag-isa. Ang mga pari, ang mga madre, ang matatandang binata't dalaga, pero masasaya. Dahil naroroon ang kabukasan sa pag-ibig na tinatanggap mula sa Diyos. Dapat bukas. Malaya, bukas. Paano nyo malalamang hindi bukas ang pag-ibig? Kapag ito'y sumusuko. Yung kapag ka may problema, parang ayaw mo nang umibig.
Yung kapag ka hindi ka pinansin, parang ayaw mo nang umibig. Hindi totoong pag-ibig ang mga iyon. Malaya, bukas. At ang ikatlo, ang pinakamahalaga, ang pag-ibig para sa lahat. Walang pinipili. Huwag mong iibigin lamang ang iyong kapitbahay na nagbibigay sa iyo ng spaghetti kapag may handa sa kanila. Huwag mong iibigin lamang ang iyong kapatid o ang iyong anak na binibigyan ka tuwing akinsi at tuwing katapusan. Iibigin mo dapat ang lahat. Ito hindi nyo napapansin. Tanyo kapag ka may misa, doon sa pagbabahagi ng kapayapaan, tinan nyo kayo ay, peace be with you. May pagngiti pa kayo, hindi nyo namang kilala. Yun yung pag-ibig na para sa lahat. Ang banal na misa ay patunay ng pag-ibig na para sa lahat. Nung si Jesus ay namatay sa krus, hindi niya ibinigay ang kanyang pag-ibig para lamang sa mga taong gusto siya. Pati yung mga taong nagkasala at pumatay sa kanya, kasama doon sa pag-ibig na iyon. Yun ang pag-ibig na panlahat. Yun yung pag-ibig na handa, yumakap sa Diyos at sa kapwa. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 835, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang kakayanan ng taong pumili ng mabuti para sa iba at sa sarili, ang kanyang pag-ibig, ay patunay na may Diyos. Kung ikaw daw ay marunong umibig, pinapatunayan mong buhay ang Diyos. Kung ikaw daw ay malaya, bukas, at para sa lahat ang iyong pag-ibig, sinasabi mo sa iyong kapwang may Diyos. At ito'y pagbibigay pag-asa sa mga taong labis na nahihirapan. Kapag ka nawawalan ka ng pag-asa dahil sa mga problema, pumunta ka sa taong puno ng pag-ibig. Sapagkat ang mga taong puno ng pag-ibig ay patunay na may Diyos. At ito po ang hamon sa atin itong ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Habang tayo patuloy sa ating pagpapalalim ng pag-ibig ng Diyos, gawin po ninyong makatotohanan ang pag-ibig na ito. Yung pag-ibig na hindi lamang sa mga hindi nakikita, kundi pag-ibig sa Diyos na ipinapakita sa mga taong nakapaligid sa atin. Hilingin po ninyo kay Jesus na inyong tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang malaya, bukas at para sa lahat na pag-ibig, upang sa aking pang-araw-araw na buhay, ang pag-ibig na aking nais iparamdam sa iyo, ay maipakita ko rin sa aking kapwa. Yung pag-ibig na handang laging yumakap, yung pag-ibig na handang laging magpatawad, yung pag-ibig na malaya, bukas, at para sa lahat. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa liwanag ng pagmamahal. Sa diwa ng pananampalataya, ating hingin ang kanyang gabay upang maging kasangkapan sa paghihilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamumuno ni Francisco na ating Santo Papa, mga obispo at ng lahat ng kaparian, ay maging daluyan na mapanumbalik at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan para gamitin sa tamang paraan upang ang dinaranas nating mga pagyurak sa karapatang pantao ay magkaroon ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang mga laga sa larangan ng kalusugan ay bigyan ng lakas ng loob na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng mga taong dinapuan ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at sa lahat ng mga piitan sa ating bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa, dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba na pamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Atas ko sa inyo,
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ngunit mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalooban, ang aking kalooban, isip at ngunit akalat ng hawak ko ang loob ko ay aking alay sa'yo. Nagulang sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo, mag-utos ka, Panginoon ko. Dakling tatalim ako, ipagkaloob mo na ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siya naming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan at pagpapasalamat sa inyo ng pambansang dambana. Nasa atin pong screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Atin ding ipinagbibigay alam na ngayong maghapon ay one-way ang daan papasok dito sa pambansang dambana, at gamit ang ating main arc entrance, yung malaking arko sa bandang likuran, tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ito'y tulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Nakahanda na rin po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila'y ating ipagnonobena ngayong unang 9 na araw ng Nobyembre, at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. May mga sobre pong available sa kabila, kayo ay makipag-ugnayan sa ating mga tagapaglingkod. Mga kapiyo, kami po'y humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita ninyo sa paligid ng ating simbahan. Meron sa main church, meron dito, meron din sa opisina at sa pamisahan at sa ilan pang lugar sa pambansang dambana. Ito po ay bahagi ng ating documentation program at para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Pakisuportahan po kami sa ganitong gawain. Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin,
ng bukas palad, anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Ang inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rab at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod, sa ating koro at iba pang mga tagapaglingkod sa dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, ibigin lagi ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.